Well, it's hard to give a timeline right now given that the periods are still open for the appeal. Kaya po siguro as we are just a participant and a party in the case, we will just have to comply with the periods given to us and to the other party. Sa 42 pahinang desisyon ng Timor-Leste Court of Appeal, pumayag ito sa hiling ng Pilipinas na extradition o pauwiin na sa bansa si dating Congressman Arnie Teves. Ngunit ayon sa Department of Justice o DOJ, may isang buwan pa si Teves para umapila sa desisyon. Kaya ayon kay DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano, hindi pa sila makapagbibigay ng panahon kung kailan ito mapauuwi ng bansa. Kaya we are coordinating with our counterparts in Timor-Leste to make sure that we are following the right process. Kasi ang gusto natin mangyari ay wala na po silang masabi dito sa proseso na ito at sinunod ho natin lahat po ng hakbang para mauwi si Ginoong Teves. Sabi naman ng abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio, hindi pa niya nakita o nabasa ang desisyon ng korte kaya hindi pa siya makapagkomentaryo rito. Naniniwala ang DOJ na hindi na babaguhin ng Timor-Leste Court of Appeal ang desisyon nito. Ito na ang pangalawang pagkakataon na ginawa ang paglilitis sa extradition case ni Teves. Sa unang trial ay pinagbigyan ang hiling ng Pilipinas na pauwiin ang dating mambabatas, ngunit dineklarang null and void o walang bisa matapos questionin ng kampo ni Teves. Sa 3 judge ng korte, 2 lang ang may partisipasyon nito. Sa pangalawang paglilitis, kasama na ang 3 huwes at ang desisyon ay 2-1 o 2 ang bumoto na payagan ang extradition at 1 naman ang tumutol. We have engaged a counsel from Timor-Leste to help us with the whole process. Sa tingin ho natin, ito na po yung pinaka-last opportunity kung meron man silang opportunity na mag-appeal. Kapag napauwi na si Teves sa Pilipinas, ayon sa DOJ, prioridad na mapahaharap siya sa korte dahil sa patong-patong na kaso laban sa kanya tulad ng murder at frustrated murder kaugnay ng Pamplona Massacre na ikinasawi ni Governor Roel Digamo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.